Let's begin the part 2 of the part 4 ng ating CSS course, which tackles text properties, size, color, line height, and alignment. Dito hindi tayo focus sa property rather than on how we set those values at kung ano yung iba't ibang ways to set those values dahil may iba't iba ding use case ang bawat example na ibibigay ko sa tutorial na ito. So let's start. Una sa listahan yung font size. Siyempre, natakal na natin to last time pero papakita ko na lang ulit. So, the font size property determines how large the text appears on the page. Gaya na ng sinabi ko kanina, magpo-focus tayo sa how we set these values regarding sa size and then the other properties na nabanggit sa ating topic. So, ano na nga ba yung mga common unit values pagdating sa font size? Actually, pwede din ito ma-apply sa width and height. Pero, depende sa trip nyo kung paano nyo siya i-apply. Meron tayong dalawang uri ng unit values. Isa si absolute unit and then the other one is relative units. Ang pinagkaiba ng dalawang to, pag sinabing absolute unit, fixed size. Fixed size meaning kung ano yung sinet mong value, ano man yung size ng iyong screen or viewport na tinatawag, hindi magbabago dahil constant yung magiging display niya pagdating sa iyong HTML pages. Contrary to relative units. Ito naman, merong basis kung paano masasukat yung size base sa apat na nakalagay dito. So, let's start. Number 1 si pixels or sa syntax yung nakikita nyo px. Points, also known as PT, centimeter, millimeter, and inches, yung abbreviation niya pagdating sa metric system. Pagdating ka relative units, meron tayong percentage, which have the percentage syntax, parent element, which refers to parent element of that element. So, kung meron kang div na nasa loob ng isa pang div, whatever na sinet mong size ng parent element, font size, yun yung ma-apply sa child element. Okay? And then, yung root element naman, ang pinagkaiba naman ng root element sa parent element, si root element, yung first layer ng element na pinaglagyan mo ng iyong mga element. So, kung nakalagay siya sa body, whatever na size ng body, font size ng iyong body, yun yung mag-a-apply sa lahat ng or sa specific element once na ginamitan mo siya ng rem. Okay? And then, sa viewport and width height, yung viewport na tinatawag, yan yung nakikita nyong view sa inyong screen. Let's say, sa ating PowerPoint slide, ito yung viewport natin kasi ito yung nakikita natin. Kaya viewport. Pero kapag nag-scroll tayo, may iba din yung viewport natin. So, ganun yung idea. Pag nag-scroll ka, may iba yung view ng viewport, depende sa nakikita mo sa screen. Let's try to create na lang example, no? Para malaman natin yung pagkakaiba nilang lahat. Let's start. Gamitin na lang din natin itong example sa galing sa ating first video ng ating part 4 CSS tutorial. Ang una natin gagamitin is px. Yan. Then next, pt. Centimeter, millimeter, and then inches. cm, mm, and then in. So, focus muna tayo sa absolute value. Okay. And then, lagyan natin ang kanya-kanyang ID. ID naman yung gagamitin natin sa the class. Since, magkakaiba naman to. CMMMIN.
IN MM CM. Okay. So, lagyan natin sa style bawat isa. Start tayo sa PT. TX pala. TX, PT, CN. Tama ba? Okay, tama naman. MM. Just. Gamit lang tayo ng isang value ang gagamitin natin. Let's say 10 cm. Font size 10 cm. Ay, inches pala. mm. Ayan. Then refresh. Yan. Okay. So, pinakamaliit dito ay yung yung PX. And then, sunod si PT. Okay. And then, next siguro si MM. Since millimeter siya. And then, next si CM. Okay. And then, lastly si inches. So, ganun yung hierarchy nila. Gumamit tayo ng isang value pero magkakaibang unit. Okay. So, tapos na tayo sa absolute value or absolute units. Dako naman tayo sa next, which is yung relative units. Okay. So, dito, gawa tayo ng another element. Percent. Sa parent element, malalaman natin yung pagkakaiba ng parent tsaka root element. Parent. Tapos gawa pa tayo ng isa pa. Child. Tapos root. And then root child. Viewport width and height naman. So width na lang yung gagawin natin. Okay. Start tayo sa percentage. Then font 10%. Parent element, parent. EM. Child 20 EM. Make. Then root element. Tapos viewport. Yung viewport height, WH yan. VW. So let's try. Refresh. Okay, let's check. So, sa percentage, ang nangyari,
Ayan, 10% lang yung lumabas. 10% ng iyong screen. I think. Pero mas maliit siya ngayon. Siya yung pinakamaliit. And then si parent, pagdating kay parent, ito yung parent. Pagdating sa child niya, okay, so dito, yung child na nasa parent div natin or div element is mas malaki dahil yung size niya is relative sa parent element. And then may formula kasi to pero hindi ko na di-discuss dahil baka malito kayo. Pagdating naman sa rem, dito yung child element is relative to the root element. Okay. Again, yung root child element is relative to root parent or kung saan man nakalagay yung pinaka-parent na element or yung root element na tinatawag. Okay? And then lastly, si viewport. Pagdating naman kay viewport, si viewport kasi relative siya sa nakikita niya sa screen. So, ano nga ba yung viewport? Itong box na yan yung viewport or kung ano man yung nakikita ng user. Ayun, nagbe-base siya dun sa viewport na tinatawag. So, kung ano man yung size nito, 20% niyan or 20, I think 20% is yun yung magiging size ng sinet nyong dito. Okay? So, 20 yung nilagay natin kaya yung viewport is size 20. Okay? So, ganun yung iba't ibang applications ng values pagdating sa absolute and then relative units. Text color, ito din may iba't ibang applications. So, focus tayo sa applications or values ng text color. Ayan, text color common values. Meron tayong name, hexadecimal, RGB, RGBA, and HSL. So, si HSL stands for hue, saturation, and lightness. So, let's try. So, stylean natin tong kita na lang natin yung mga malalaking elements dito. Dito, gagawin natin color red. Na-encounter nyo ito sa ating mga previous example. Pero, ulit natin. Color RGB. Kasi RGB, kung familiar kayo sa RGB colors na from start to finish. So yung RGB, kung familiar kayo sa 0 to 255 na representation ng colors, so may tatlong values, si red, si green, tsaka si blue. Yun yung pwede nyo ilagay na value sa mukhang method na to or method-like structure niya. So let's say meron kang 23, 12, and then 55. May specific na kulay kapag so may specific na combination na kulay yan based on these codes or yung representation ng red, green, tsaka blue. Okay. So let's try mamaya. So dito RGBA naman color. So, ang pinagkaiba naman ni RGB kay RGBA, merong alpha or yung opacity ng kulay pagdating kay RGBA. And then, sa kulay, 0 to 1 yung pwede maging representation niya. Anything beyond that, pwede. Ibig sabihin, pwede yung decimal points. Ayan. So, pag ginawa natin yan, kung makita nyo itong parang gray na to. Ayan, nag-iiba din siya. Based on opacity na tinatawag. So, balik natin. Hexadecimals. Color. Hex. So, ang format is hash code and then yung kulay EB. Pili na lang tayo dito. Ayan. Tapos, HSL. RGB.
HSL. Ay, mali. Color pala. Hue, saturation, and lightness, 20%, 30%, and 70%. Yan. So, let's try this all. Okay. So, nag-take effect naman. Hindi lang kita yung, hindi lang pansinin yung iba. Pero, yan. Parent. Hindi lang kita, pero nag-take effect siya. Root. Ito hindi kita. Oh. Maguhin natin. Ayan. So, ganun yung iba't ibang units pagdating sa kulay. Meron kang 4 na ways na pwedeng ma-implement. Alright. So, let's move on. Line height. Ito yung space between lines of text to improve readability. Dito naman, pagdating sa line height, medyo dikit lang naman yung units na to when it comes to font size. So, meron 3. Isang number or number lang yung ilalagay mo. Walang unit. Isang length at isang percentage. So, combination siya ng relative tsaka fixed unit. And then, merong isang halo, yung unitless. So, let's try this. Gawa na lang tayo ng bagong element para sure. Line height 2 and then line height 3 sa baba para matest natin yung effectiveness nila. Ay, mali. Line height 3. Ayan. Line height. And then relative. Tapos fixed. Okay, so let's try. Ayan. Okay, so may iba't ibang application. Depende kung paano mo magustong maging readable yung text. Pero sa nakikita ko kasi hindi readable do pagdating sa user. Para kang ginagawang duling. Okay. Para kang naduduling dito. Anyway, improve na lang once na mag-create ka ng merong line height. Then colors, pati font size. Text alignment property controls the horizontal alignment of text with an element. So, dito, mayroong iba't iba ding values na pwede mong gawin or pwede mong ilagay sa text alignment property. Merong 4 na tinatawag. Si left, which is yung default na ginagamit once na wala kang ni-specify na text alignment. Si right, useful for right to left language like Arabic. And then, maganda ding practicein si right once na nagamay mo kung paano nga ba gumagana yung readability pattern ng isang user. Kasi merong mga areas na pwede mong i-write yung alignment niya just to make sure na merong proper usage yung paggamit ng gantong value. Okay, then centers the element within its container. Dito naman madalas is for emphasis like headings or titles, ganyan. Tapos si justifies, adjust spacing so text aligns evenly on both left and right. Luwan na lang natin to. Text align
justify center left, ay right na lang, right, then center. Fresh. Ayan. So dito mukhang nag-pattern dahil ginawa natin sa una is right and then center tapos justify. And then wala yung left dahil yung left is as is default. Kaya kung papansin nyo, yung ating mga elements is always left aligned dahil yung default na text alignment property value. So dito na tatapos yung ating part 2 ng ating part 4 sa ating CSS course. Lagi lang tatandaan na mayroong iba't ibang units ang mga values na na-discuss natin such as colors, font size, line height, at text alignment. Magandang aralin siya para mapalawak natin yung iba't ibang options when it comes to designing our HTML element. So yun lang for this video. Again, this is Code Coffee. Kita-kits sa next video.